ay yung order sa akin noong September 23 para sa 3rd month ni Baby Lucas. Anyong has sa inyo. Oy, namiss niyo yung intro. Ano? Ibabalik ko kasi doon ako nakilala sa kaanyong natawag. So for today's video, gagawan ko ng mga orders si Baby Lucas kasi ngayon ay pang 3 buwan na niya. Una ko nga palang ginawa dito ay yung monthly cake niya. Ito ay size 6x4. Napakasimple lang naman ng mga designs nito. Tapos ang kulay lang niya ay black and yellow. Pero talagang hindi ko ma-achieve yung black. Sorry sa mga professional at feeling non-professionals. Oops, sorry. Sa totoo lang talaga napakahirap i-achieve ng mga dark colors katulad ng mga black, midnight blue, yung mga red na yan. So kung ano man yung ine-expect nyo na kulay, talagang hindi ko yun ma-achieve dahil wala akong airbrush. At syempre hindi gaganda ang cake ko kung walang mga topper. Syempre ginawa yan ng mga tauhan o yung mga tao ni Jericho. At ang gumagawa lang ng aking mga cake toppers doon ay si Brenda Gutierrez de la Cruz. Ilalagay ko dito yung page ng JCS Branch San Vicente at Santa Rita. Basta kung magpapagawa kayo sa kanila, kailangan detalyado kung anong size, ilang inches, ganun-ganun para makuha nyo yung tamang size na gusto ninyo. Meron kaming printer, binili din namin sa kanila kila Jericho, pero hindi talaga ako marunong mag-print. Pagkatapos kung gumawa ng cake, syempre ito namang puto ang gagawin ko kasi pag-order sila sa akin, may puto, may pansit, may palabok, pero ngayon wala silang order na palabok. Ako nga pala ay gumagawa din ng mga food bilaos o yung mga pagkain na nasa bilao, mga kakanin na nasa bilao, at gumagawa din ako ng katulad dito, puto, kung ano man yung maibigan nyo. Pero hindi ako nagluluto ng ulam, pero siguro anytime soon. Kasi hindi ko talaga, hindi ko talaga linya yung pagluluto ng mga ulam-ulam. Kasi dito sa bahay namin, kundi yung mama ko, yung asawa ko ang nagluluto. At dahil okay na tong puto, napalamig ko na siya dahil ayoko siyang i-cling wrap ng mainit-init pa kasi baka mapanis siya agad. Kaya ayan, ngayon ko siya nilagyan ng cling wrap tapos lalagyan ko siya nitong tali. Ganito lang yung nilalagay ko na pangtali sa kanya kasi pag ribbon hindi siya matibay, pero ito kasi kahit ilang ikot yung gawin mo hindi siya mapuputol. At lalagyan lang natin ng design na pampaganda, syempre yung logo kung kasing ganda ko. Char! O diba ang ganda-ganda ng puto ko, ang puti-puti, sana all maputi at makinis katulad dito. Hindi ko na na-video yung pagluluto ng pansit dahil yung asawa ko ang nagluto niyan. Para daw maaga akong matapos sa mga ginagawa ko at makagawa pa ako dito sa gawaing bahay namin kasi maaga nga ako nagsimula. Pero hindi, ganito yung ginagawa ko, paputol-putol ako niyan, natapos ako sa cake. Tapos susunod ko naman ulit yung puto, magpapahinga ako ng mga konti, tapos naman yung pansit kung wala yung asawa ko dito, ganun yung ginagawa ko, pahinga ako ng konti. Pero pagka rush, yung mga kailangan ng mga alauna, alas 5 pa lang gumagawa na ako niyan, inuuna ko yung cake, tapos sinusunod ko yung puto, tapos yung mga pansit, saka yung palabok. Pero buti na lang talaga, ngayong linggo na to, nauwi dito yung asawa ko para dito muna siya sa bahay, tapos tutulong siya sa akin kasi ngayon talaga napakatumal talaga ng dating ng mga isda ngayon. At natapos ko na nga yung aking mga ginawa, ito ang cake, yung puto at yung pansit na luto naman ng asawa ko. Alam nyo sa panahon ngayon talaga, para sa akin, napakatumal ngayon. Kaya pag may umorder sa akin, talagang sinusunggaban ko yan agad. Kasi sayang, kasi kung hindi ka magdidiskarte, wala kang pera. At dahil malapit na nga kaming mag-meet up ni clientele, ang sabi niya ay 2 or 3 kami mag-meet ups. Pero, pinaagahan niya ng kaunti, naging alas 2. Kaya naman, binabox ko na tong cake na tong mga 1:30 na yan. Tapos yung gamit ko pang stapler dyan, palsipikado na kasi matagal ko na rin ginagamit yan. Pero pinagtsatsagaan ko kasi sayang, gumagana pa naman siya. Pagka siguro talagang hindi na siya gumagana, talagang papalitan ko na siya. Ganon kasi ako sa mga bagay na nagagamit ko, lalo na sa pagnenegosyo. Kung di ko siya basta-basta tinatapon o pinamimigay kasi nung nagsimula ako, yun yung mga kasama ko na kahit na bagay sila, syempre pinahalagaan ko yan kasi parang memory ba, yung ano ba yun, value, binavalue mo yung mga bagay na nagamit mo, lalo na sa pagnenegosyo mo. At nakikita nyo ba yung gunting na ginagamit ko na yan? 2019 pa namin bilhin na, naglulugaw pa kami. Yan yung mga pinanggugupit ko dati sa isaw ng baboy, sa puso ng baboy, yung mga laman loob. Ang tagal na yan, talagang hindi ko yan pinamimigay kasi matalim pa yun hanggang ngayon. Sipin nyo yun, 4 years na sa akin yung gunting na yan at hindi ko talaga yan pinamimigay o hindi ko yan tinatapon. Kasi nga, simula nung nagnegosyo kami ng asawa ko, kasama na namin yan kaya hindi ko yan inaalis sa buhay namin. At dahil nagmamadali nga din ako dito, hindi ko na nabidyohan yung iba pang nagawa ko dito. At natapos na din ako sa wakas at salamat sa Diyos dahil binibigyan pa rin niya ako ng mga biyaya na hindi ko inaakala. So yun lang for today's video. Thank you for watching. Annyeong!